malaking parte sa kasaysayan ng bansa. Atin itong libutin kasama si Sheila Fria. Napakagandang magbalik tanaw sa mga mahahalagang pangyayari sa ating kasaysayan at isa sa mga paraan pang muli nating masilip ang mga nangyari noong nakaraang panahon ay sa pamamagitan ng mga estrukturang nananatiling nakatindig magpahanggang ngayon. Taong 1820 nang ipatayo ang dati noong tinatawag na Paco Cemetery dito sa Manila kung saan nailibing ilang mga prominenteng tao sa lungsod. Taong 1966 naman nang ideklara na itong National Park at tinawag na Paco Park dahil sa mga makasaysayang istoryang nakataon. Panahon ng Kastila itinatayo ng paring Dominikano ang Paco Cemetery noong 1820. Hango daw ang pangalan ng Paco Park sa praileng si Francisco na ang palayaw ay Paco. Di pa man natatapos ang konstruksyon ng sementeryo, ginagamit na ito sa publiko dahil sa nangyaring cholera epidemic outbreak sa Maynila noon, dahilan upang biglaang dumami ang namatay. 1911 nang pagpasyahang ipasara ito, dahil puno na ang nasa 2,000 mga nicho at ang mga labi na mga inilibing doon ay inilipat sa ibang libingan sa Maynila. Was reopened and planned in 1966 na Paco Park, a national park, because there are many heroes that we have who were buried here. Lingid sa kaalaman ng nakararami, dito unang inilibing ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal matapos siyang barilin sa Bagong Bayan noong 1896. Parang hindi siya binabutin ng mga authorities of that time. Yung kanyang marker ay bumaliktad ang pangalan niya. Meron din mga Guardia Civil na nagbantay. And itong mga Guardia Civil na ito ang nakausap ng mga kapatid ni Rizal na babae. At doon nila nalaman na indeed nandun ng kanilang kapatid. Taong 1911 nang ilipat na ang kanyang mga labi sa Rizal Park sa Luneta at naiwan na lamang ang marker sa Paco Park bilang tanda na doon siya unang dinala. Bukod kay Rizal, inilibing din doon ang 3 martir na sina Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora o mas kilala nating Gumburza. Dito, nakalibing ng martyrs sa Gomez, Burgos at Zamora. Only in 1998, kasi dati hindi talaga alam sa natin na review. So, meron kami empleyado sa National Park na nanaginip na sinabi sa panaginip niya kung saan. So, the following day, pumunta siya dito at inamin nila, in-excavate nila. Nakakita sila ng 3 vision. So, dito namin nagay ang bukod sa monument. Makikita din ang kapilya ng St. Pancratius, isang maliit na may simboryong kapilya sa ilalim ng pamamahala ng Dominican. Nang ganap na itong gawing parke noong 1966, marami-rami rin ang binago tulad ng pagpapataas ng sahig nito dahil bahain ang lugar. Dahilan upang matabunan ang 2 patong ng nicho sa ilalim at 3 patong na lamang ang makikita sa itaas. Dinagdag din ang fountain na ito sa gitna ng parke. Ngunit sigurado daw na orihinal pa rin ang loob at labas na adobe wall, ang walkway, maging ang arko sa entrance ng Paco Park Cemetery na mahigit 100 taon nang nakatindig. Sa aming paglilibot sa loob ng Paco Park, napansin namin na may ilang pang nicho ang may laman pa. Ang iba nga ay meron pang pagkakakilanlan tulad na lamang nito. Ngayon, di lamang po pasyalan ang Paco Park dahil nagsisilbi din itong venue sa iba't iba okasyon tulad ng kasal, binyag at iba pa. Bagamat madalas itong pagdausan, sinisiguro ng National Parks Development Committee na mapapanatili din lamang ang angking kagandahan ng parke, kundi lalong-lalo na ang kasaysayang nasaksihan nito 100 taon na ang nakalilipas. It's a legacy of our forefathers to us. Ito natin nakikita
their way of life nila. And all over the world, we can see that parts with heritage value and cultural value, sila ang pinupuntahan ng mga tao. Kasi doon yung nakikita kung ano binubuhay doon. Sheila Frias, News 13.